Ang ligalig ni Baby Ellery kahapon pa. Ngayon pa naman ay wala ang Daddy Jerso nyo. Tapos si Ate Chelsea nyo ay tulog pa. Hirap na hirap ako kung paanong diskarte ang gagawin ko this morning. Kailangan ko ng mag-Milo at kumain ng tinapay para may madede siya mamaya-maya. Kaya nga lang itong Baby Ellery nyo ay tulog manok at ayaw magpalapag na sanay na yata sa buhat. Kahit alug-alugin ko pa nga itong bilbil ko ay hindi pa rin niya makuha ang tulog niya. Mabuti na lamang ay pinahiram ako nito ng kapitbahay namin itong rocking chair na ito, pero nga lang kailangan iugoy-ugoy mo. Mano-mano nga ang pag-ugoy nito at kapag humihinto nga ay nagigising itong si Baby Ellery. Pero at least kahit papano ay nailapag ko na nga siya. Ito nga palang black and white na video ang pinapanood ko sa kanya dahil up to 3 months nga daw black and white pa raw ang nakikita ng mga ganitong baby. Kaya naman siguro giliw na giliw din siyang manood dito. Pero kinikinita ko na nga na antok na siya, nilalabanan niya lang. At habang inuugoy-ugoy ko nga itong rocking chair ay sinamantala ko ng kumain itong tinapay at nagmilo na nga ako. Mabuti na nga lang bago pumasok ng trabaho ang Daddy Jerso nyo ay pinagtimpla niya na muna ako ng Milo at ibinili niya ako ng tinapay. Kaya nga lang mga person, lumamig na yung Milo ko, kakahele-hele ko dito kay Baby Ellery bago ko pa naisipan yung rocking chair. Kain tayo mga person, binibilis ako na nga ang pagkain ko dahil baka mag-iba nga ang mood nitong Baby Ellery. Kaya nga lang mga person, nung maubos ko na nga itong tinapay at Milo ay sumakit naman ang tiyan ko, kaloka. Ito na naman yung moment na hindi ko alam ang gagawin ko dahil kapag humilab na nga itong tiyan ko ay kailangan dumiretso na talaga ako sa CR. Pero ano bang gagawin ko? Baka nga kasi pagpasok ko ng CR at tumigil ang pag-ugoy nitong rocking chair ay mag-iiyak siya at anong gagawin ko pag nasa moment of truth na ako? Mabuti na lamang ay marami pala kaming mga natirang mga panali dito at naisipan ko ngang itali dito upang itong ipang-ugoy-ugoy ko sa rocking chair niya habang nasa CR ako. Kapag may ganito ka talagang baby ay kailangan madiskarteng nanay ka rin kung hindi walang mangyayari sa'yo. Mabuti na lamang talaga ay may panali kami at ito ang naisip ko mga person. Poops na talaga ang mami nika nyo kaya naman hinila ko na rin siya papunta dito sa may pinto ng CR at ilalagay ko nga yung tali dito sa may pinto para na mahila-hila ko at maugoy-ugoy ko siya habang nagsi-CR. Diyos ko baby, ayoko sanang gawin sa'yo to pero kailangan. Sakit na talaga ang tiyan ni mami mo. Mabuti na lamang talaga at nakaisip ako ng bright idea. At buti na nga lang nakisama talaga tong si Baby Ellery at nalilibang nga siya doon sa music at sa pinapanood niya habang inuugoy-ugoy ko itong rocking chair niya. Nakakaloka talaga mga person. Ay talaga namang success ang feeling pagpasok ko dito sa CR sa wakas nga at nakapups ako ng ayos. Nakapups rin ako nang hindi ko sinasama sa loob ng CR si Baby, mas malupit yon. Mabuti na lamang talaga ay meron kaming rocking chair na nahiram dun sa kapitbahay kung hindi. Ano na kayang itsura namin ngayon dito mag-ina sa CR kapag sinama ko pa siya dito. At ayan nga mga person, inugoy-ugoy ko pa nga rin siya habang andito ako sa CR. Tingnan nyo naman mga person at nagagalaw pa nga ang Baby Ellery at hindi pa rin siya nakakatulog. Hindi ko nga alam kung anong gusto niya, bakit ayaw niyang matulog, inaantok naman siya. At ayan na nga, success mga person, napakagaling talaga ng Hokage na nagawa natin ngayon. Ay Diyos ko, ganito talaga pag mami ka na kung ano-ano ng diskarte ang may isip mo. Kayo mga mamis, paanong diskarte rin ang ginagawa nyo kapag hindi nyo na alam ang gagawin nyo?